Hi guys, di magkaroon tayo ng shoe review ng Peak Compass One Pro. Guys, for me, ito na ang best budget shoes ng Peak sa ngayon. Hands down, and pinaka-good looking na rin. Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na. I-click mo na rin bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Mula noon hanggang ngayon, natutuwa pa rin naman ako sa Peak. No, relevant pa rin sila, sikat pa rin sila ngayon, gumagawa pa rin sila ng mga budget shoes, nakuha pa nila si Andrew Wiggins, and marami rin sila mga kinukuha mga PBA players, pati nga mga mga artista kinukuha na rin nila, parang si Kong TV nakuha na rin nila, no? Parang brand ambassador na rin nila. Hey y'all, come look at this. Though ako, hindi pa rin nila ako kinukuha. Ano ba, kailan nyo ba ako i-sponsoran, no? Ako naman, di ba? Pero bakit parang galit ka? Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Joke lang. Itong mga Peak basketball shoes, binibili ko to kasi talagang gusto ko sila. Lalong-lalo na itong Compass One. Hindi pa to sponsored video, Ganun ko sila gusto mula noon hanggang ngayon. Aesthetically, nagandaan ako dito. For me, parang panalo ito. Lamang ito sa Ranger. No? I-explain ko kung bakit. Unang-una, sige, aesthetic and material muna tayo. Hindi siya masyadong maraming nangyayari. Hindi siya bulky. Okay yung silhouette niya. Bagay nga siya sa shorts, sa pants sakto lang. No? Low cut, mid cut, marami pang colorway na mapagpipilian, pero iba parang hindi pro version. Pagkakaiba lang guys, yung pro version, yung sintas iba, and mas maraming infusing. Parang mas mataas din itong sa heel counter niya. Parang medyo mas mataas dun sa regular version. Pero everything else pare-parehas na, no? Yung tech parehas na. No, pero bakit pa kayo mag-regular version kung yung pro version naman parehas lang yung price, di ba? Hindi, wow. So yung uppers nito is made of mesh and nylon mesh materials, no? Gumamit ito ng dalawang foam, no? Peak Tai Chi P Ultra Light Foam. So magaan po talaga, mamaya rin natin pag-uusapan yan. Meron din siya torsion plate, no? Tinatawag ng tenacity unit. TPU lang pero nice, panalo. Art support na rin siya, and I feel na malaki naman siya. Malakas ang nito, torsional support. Aesthetically unique. No, mas gusto ko para mas malaki nga rin yung Pro version, mas malaki yung Peak na logo ng Pro version. Very versatile na sapato siya for me, no? Yun nga, parang pwede siya pang volleyball, pang workout, pamorma. Pag nagpe-personal training ako sa mga clients ko, okay siya sa lahat. And I'm just being honest na naman, parang hindi ko lang gusto is yung lacing system niya. Though gusto ko yung lacing system per se, yung may mga parang parang zigzag. Good thing yan guys pag ganyan yung sintas, no? Parang mas hindi siya naaantay, hindi natatanggal yung pagkasintas. Pero ito, okay yung sintas pero maikli. Maikli ako sa sintas niya. Sana mas mahaba-haba pa. So yun guys, aesthetic and material. Dahil meron naman siya ng lahat na gusto ko, 9.5 out of 10 ang ibibigay kong score dito. Sa ganitong price point, hindi tayo dapat nag-expect ng too much kasi very affordable siya and very pogi. Parang may party-party dito sa kabilang bahay. Pero i-continue natin to, no? Kasi gusto ko itong sapatos na to, no? Lalong-lalo na yung traction niya. 10 out of 10 kagad sa traction. Ang galing ng Peak. Isa pa to sa mga nagugustuhan ko sa Peak. Parang medyo stagnant sila for me. Pero kasi yung performance nila, laging ang galing pa rin, no? May mga sapatos kasi na ang traction maganda sa indoor, pero pag sa outdoor, hindi pwede. Ito hindi Laging ganun yung binibigay ng Peak sa akin. So far mula noon hanggang ngayon. What can I say except you're welcome? Karamihan talaga. Ang lalaki ng grooves. Solid rubber outsole. Hindi rin masyado nag-a-attract ng dust. Makakapal nga yung grooves. Circular patterns, no? Squeaky. Indoor. Napakapit. Stop on a dime. Pero kahit i-outdoor nyo, hindi kayo mapapaya. Which is for me, worth the price. Okay? So, traction and outsole. Hindi na natin patatagalin.
10 out of 10 po talaga. Top tier po talaga. O, top tier po talaga yung traction. Next, punta na tayo sa safety and support. Lamang ito sa Ranger, sa tingin ko, sa kanyang support. Umpisahan natin dito, no, sa TPU. Malaki yung TPU plate niya, torsion plate, kasi ramdam mo hindi ko magalaw No, yung torsional support nito, rigid po talaga, na parang malaki siya. Itong tenacity unit. Sad to say, pick. Pusin nyo naman, bro. Pick. Mag-post naman kayo ng photos para alam namin ito. Ano ba yung shape? Hindi namin makita kung gano'ng kalaki yung torsion plate dito. And, by the way guys, no, correction, yung Ranger, Pick Ranger na nireview ko recently, hindi ako sure dun sa video ko kung meron siyang torsion plate. Kung meron siyang shank plate. Guys, meron palang shank plate. No, nung hinahanap ko kasi yung photo nito, lumabas yung Ranger, may shank plate pala siya. Pick. Mag-post naman, maglabas naman kayo ng photo ng technology na meron yung sapatos nyo. Okay. Kailangan pa ba kayong turuan? Pero guys, I'm just being honest, sayang. Sana nasabi ko doon na may shank plate pala. Pero ito, may shank plate nga. Tinatawag nilang tenacity unit. Ang kapal nito, parang very rigid. May arch support pa. So sa mga flat-footed nating ka-bowlers dyan, panalong-panalo kayo dito talaga. Panalo na kagad. And, yun nga, sinabi ko lamang ito. Kasi nga, meron pa siyang very supportive na heel counter dahil may malaking TPU plate dito mula dito sa lateral side sa gitna. Tapos wrap around po siya hanggang sa medial side. Ito, kaya ang ganda ng lockdown dito sa heel. Feeling mo naka-high cut kang sapatos kahit low cut po itong sapatos na to. And yun nga, infusing niya. No? Mas maraming infusing to. So yun yung lamang niya sa regular version ng Compass. Kaya ma-recommend ko yung Pro version ng bilhin nyo. So mas supportive siya sa lateral side. Medyo umangat din yung foam dito. Konti lang, pero konti lang yung angat. Sana inangat pa nilang sobra, no? Pero covered naman covered naman yung mga jab step ko, euro step ko, mga side to side na moves ko. Naramdam ko naman yung lateral containment. Hindi lang kasi ito meron po kasing itong lacing system. Yung DVD2, di ba meron siyang ganito rin? Hindi ko alam, hindi naman to sintas no? Itong parang tali na to, no? Nakadig in talaga hanggang ilalim. Same na same sa lacing system ng Spencer Dinwiddie 361 DVD. Which is good. Ramdam ko talaga yung lockdown. Pag sinintas nyo, pag hinigpitan nyo yung sintas, Sarap. grabe ang sarap. Perfect lockdown guys. Perfect lockdown. Anyway, bigger TPU plate equals heavier weight. Siyempre bibigat ng konti. Ito hindi na Inangat niya yung foam niya and naglagay siya ng ganito. Kaya na-maintain yung gaan. Ang galing. Ang galing. Yung outrigger niya makapal-kapal din. So iwas tapilok po talaga rin itong sapatos na to. No? And because of this nga, TPU dito sa heel counter na napakatigas, iwas tapilok po talaga. So, safety and support, nagulat ako. Low cut siya pero feeling ko secured na secured. Feeling ko high cut ako. 10 out of 10 po ang safety and support score ko dito. Guys, tingnan nyo naman. Yung Achilles pillow dito. No? Yung kapal ng padding all throughout. And yung Achilles pillow nga na to, mapapansin nyo parang may buhok-buhok. No? Pag ipapasok nyo yung sapatos nyo, smooth. Pag aalis na kayo, medyo may gaspang. So, walang heel slippage ang lupit. And mesh po kasi, no? Mesh yung upper. So, very comfortable. Well padded lahat. Yung tang, makapal din yung padding yung tang. Step in comfort, panalo. Alam mo bakit? Pick Tai Chi to Alam niyo naman lagi kong binibida yung Pick Tai Chi. Naging uso yun. Why? Because nasa comfort era na tayo. No? Gustong-gusto nila yung lambot ng Pick Tai Chi. No? Maraming compression, hindi kasi nila kinage yung foam. No? Kaya ang lambot, ang sarap sa paa. Very mushy talaga kasi ang Pick Tai Chi. And maraming forefoot flex. Marami naman forefoot flex. So, bagay na bagay ito sa mga guards, no? You will feel mobile talaga dito sa sapatos na to. Kasi, naka-expose naman yung ankle mo, no? Mababa pa rin naman siya. And yung weight, yun nga, pinagmamalaki kong weight. So, sa weight, guys, 430 grams sa size 45, no?
which is good. Okay naman yun. Weight na yun, magaan pa rin siya sa akin. Heel to toe transition, marami rin, no? Kasi may arc, makakagalaw talaga, makakatakbo kayo maayos dito. Perfect yung fit nito, guys, no? And mag-expand din to, nag-expand pa siya kasi mesh nga. Wide foot friendly na sapatos. So because of that, fit and comfort, mataas ang mabibigay na score natin sa kanya. Mabibigyan ko to ng 9.5 out of 10 sa fit and comfort score. Siguro kung mesh travel board pa niya to, perfect ko na talaga to. No? Pero may pangbawi sila kasi napakalambot talaga ng foam, yung Pic Tai Chi. Next guys, breathability na tayo. 11 out of 10. Sorry. Siniscore na natin kagad kasi guys, halata naman. Puro mesh po to, tapos butas nga po eh. Halos translucent siya eh. Halos see-through siya. No? And yung tang, ang laki rin ng butas ng tang. So, and all throughout mesh po siya. So, very breathable po. Dito rin sa harap, sa upper, sa toe box, sobrang lalaki ng butas. So, yun po. Hindi na natin kailangan patagalin. Okay. Next, punta na tayo sa cushioning. Ito, combination po ng dalawang cushion, which is yung P Ultra Light cushion, which is parang napakagaan nilang cushion talaga. Nakafocus sa gaan, pero kung papansinin nyo, or I mean, kung pipindutin nyo, kung kukurutin nyo, mararamdaman mo na nasa nasa stiff side siya. Maganda yung energy return, pero hindi siya plush. Good thing, combination, no? May Pic Tai Chi, which is a very plush na foam, very mushy. So, kahit pa paano may comfort, and yung Pic Tai Chi, ang may pagmamalaki talaga nito is yung impact protection niya. So, good thing pinagsama nila para merong foam for bounce, responsiveness, which is yung P Ultra Light, and merong Pic Tai Chi naman na foam para sa impact protection. And kasi ang disadvantage ng Pic Tai Chi, kung siya lang alone, parang nakakatapilok sa sobrang lambot, no? Good thing ito, manipis yung Pic Tai Chi niya, low to the ground, may combination naman, and medyo may caging dito ng konti, dito sa may forefoot. So very balanced na yung Pic Tai Chi niya. And plus itong tenacity unit nila, no, na torsion plate, may bounce po talaga. May bounce po talaga. Ang lakas ng snapback niya. Makapal eh. Makapal na TPU para mas madagdagan yung bounce nun. Kasi ito, very bouncy na tuloy. And yun nga, very responsive po na sapatos. So, gusto ko yung cushioning setup niya, yung pagsama niya ng dalawang foam. So, bibigyan ko po ito ng 10 out of 10. No, parang pinatunayan nila na kahit huwag ng carbon fiber, kaya namin maging bouncy. Kahit TPU plate lang. Galing. Lastly, punta na po tayo sa price tag. Ang ganda ng pricing nito. Hindi na rin kailangan patagalin. No? 10 out of 10 price tag score. Lalo na kung nagsisale po siya. No? Parang nakuha ko na lang to ng 2.6, 2.7. Sa ganung presyo, guys, wala lang panalo naman po talaga to. Isa to sa mga budget line nilang shoes. And for me, ito na yung best so far na nagamit ko. Nakakagulat. Pero yun, because of that, mataas yung bibigyan natin na score dito nga. Bibigyan ko po siya ng 9 out of 10 sa pricing, sa price tag, no? Ang ganda ng presyo nito. Huwag kayong mag-alala, maglalagay po ako ng link dyan sa baba. Trusted seller po yan. Pick po mismo yan, Lazada, Shopee. Sana gamitin nyo po yung link na ilalagay ko po dyan kasi malaking tulong po sa channel natin para mag-continue po ng pag-grow yung channel na to. Para ma-continue ko rin yung pagbili ng mga magagandang budget shoes, mga magagandang sapatos, no? Para ma-review ko para sa inyo, no? Para pag may nire-request kayo, di ba? So, thank you guys sa support, no? Pero kung nag-aanap pa po kayo ng mga iba pang Pic basketball shoes, i-click nila yung mga video dito and yung bilog dito, papindot na rin po para makasubscribe po agad kayo para lagi updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi. Lagi nyo rin po tatandaan to always drink your protein. Bye!